Hello, yan. Yan, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na magbabagong taon na at nandito pa rin po sa gawain. Ako po ay unay nagpapasalamat sa Panginoon sa buhay at kaligtasan po na Kanya pong ibinigay sa bawat isa sa akin at maging sa akin. At salamat po na ngayong taon ay talagang yung salitang kaligtasan ay hindi lamang basta salita sa akin, kundi ito talaga ay kumbaga nanuot na po sa aking buhay dahil din po nung sovereignty class po na meron po tayo dyan na pinangungunahan po ni Kuya Henry. Nakakatawa po dahil doon talaga natin makikita na hindi basta ang ating kaligtasan. Ano po, ang kaligtasan talaga natin ay hindi madali pero pinadali dahil ng ating Panginoong Hesus. At salamat po dahil ito hindi lamang natin naririnig, kundi ito'y totoo po sa ating buhay. At talagang lagi ko pong naiisip yung Romans chapter 9 verse 13 na minahal po ng Panginoon si Jacob at si Esau ay hindi. At tayo ay si Jacob din. Ano, kumbaga, tayo po ay hindi naman kamahal-mahal, pero tayo po ay piniling mahalin ng Panginoon ng hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil po na kanyang kasoberanuhan. At salamat po sa Panginoon sa pag-ibig pong iyon. At salamat po at siya ang nasusunod po sa ating mga buhay. Kasi kung tayo po ang nasusunod sa ating buhay, eh, tayo po'y paiba-iba eh. Kumbaga ako, iba-iba ko ng gusto araw-araw. Eh, di kagulo na po ang buhay natin. Pero salamat sa Panginoon dahil kung ano ang kanyang kalooban, yun po ang tumitindig sa bawat isa po sa atin. At ako po'y nagpapasalamat din sa Panginoon sa kalusugan po na kanya pang ipinagkakaloob sa akin. Bagamat minsan ay nahihilo-hilo. Ano po. Pero ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi nung birthday ko po ay medyo may nangyari po doon sa soul winning. Pero mas ako po nagpasalamat sa Panginoon na nangyari yun sa akin kasi mas na-appreciate ko yung birthday ko na ako'y binubuhay pa ng Panginoon. Dahil yung may dumadaloy pala na dugo sa buong katawan natin ay talagang biyaya. Dahil kapag namutla na yan, nakakatakot. Ano po? Kaya ako po nagpapasalamat sa Panginoon literal sa buhay na binigay niya, sa kalusugan po. At maging yung sa kalooban po ng Panginoon na ngayong taon ay nakapagsuko po ng buhay sa kanya pong biyaya. Hindi na matigas ang ulo. Ano po? Kumbaga, nakakatuwa na mamuhay sa kalooban po ng Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pastor. Ano po, ako po ay takot sa sigaw. Ano po, ako talaga po ay kumbaga, hindi ko po alam kung napobi ako sa sigaw, pero ang sigaw po ni pastor ay music to my ears. Ano po, kumbaga, sinasanay ko na po kayong sarili dahil, ano ba yan, pressure? Dahil, kumbaga yung, sabi nga kanina, yan talaga ipagtatama ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating pastor sa kanya pong mga salita. At sa mga workers po na narito sa aming mga bago at maging sa mga bagong luma natin pong mga workers. So, ako po yung natutuwa kasi ang daming ate, ang daming kuya, maraming nananaway, maraming nangungurit, ano po, kapag, kumbaga, maraming nagsasabi kung ikaw ang ginagawa mo ba ay tama pa, kung ang ginagawa mo na ba ay hindi na, ano po. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil yun po yung pag-ibig. Ano po, pag-ibig pong ipinapakita nila. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon, sa pamilya ko dito at sa pamilya ko po talaga. Yung akin po talagang pamilya. Ako po yung natutuwa. Madami pa akong sasabihin eh. Ako yung natutuwa kasi sabi nga po nung nakaraan, nung aming meeting, na bago na po. Ang dati po ako yung nagpapaalam sa aking magulang para ako'y payagan dito. Ngayon naman, nagpapaalam po ako kay pastor para ako'y payagang umuwi. At ako po yung natutuwa sa naging transition, maging pagbabago. At yun po ay dahil lamang sa kabutihan din ng Panginoon na makasunod po sa kanyang kalooban. At ako po yung nagpapasalamat din, marami pa, sa Bible School po, nakakapag-aral po ng Biblia. Kumbaga dati aming ini-imagine lang, ano po, dati aming iniisip lamang na kami magkakaklase, nag-aaral lang salit ng, sa paaralan pang Biblia. Pero ngayon po, nangyayari na. At yan pa yung kabutihan ng Panginoon. At ngayong the year po, ay, pagbigyan nyo na ako. Ano po, ngayong the year po, ay talagang naramdaman ko po ang Panginoon dahil siguro po lingid sa kaalaman po ng marami yung nangyari po dun sa akin sa SK. Ano po, so ako po ay nakatanggap ng petition noon nung ako po ay nanalo sa SK. So nagkakaso po tayo, ano po, muntik na makulong. Pero aking iniisip po noon eh, kung ako yung makukulong, eh di ba kalooban ng Panginoon, dun pala ako dadalhin sa presinto. Kasi wala pa pong ano dyan eh, wala pa pong nagtuturo galing sa atin sa mga babae. Ang isip ko noon, baka akong papuntahin ng Panginoon doon, gano'n. Yun pa talaga yung naisip ko, bagamat nakakatawa. Pero ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil yun po ay naranasan ko. Kumbaga, nakakaba po pala talaga kapag ikay may kaso. Ano po. Pero hindi lang nagpapahalata. Ano po. Pero nakakakaba, parang hindi mo alam na ikay makukulong ng 6 na taon at isang araw. Ano po, ilang taon na ako noon. Dapat ako'y, kumbaga, marami na pong pumasok sa aking isip. Pero ako po yung natutuwa kasi nung nalaman ko yon na
na ako'y hindi uupo sa SK, ganyan, ako'y may kaso. Ayun po ay answered prayer sa akin. Di ako natuwa kasi ako po'y tinutugon ng Panginoon. Kasi ang prayer ko po nung election pa lang, sabi ko, kasi hindi ko po siya comfort. Yung hindi ko po siya comfort zone, wala pa ako sa comfort zone dun sa mga election na ganyan. Naisip ko, kung talagang hindi po kalooban ng Panginoon, ang isip ko po kung ako'y pananaluhin at ako ilalayo sa gawain, ay wag na lang. Ang isip ko po nun, baka kaya hindi ako pauupay ng Panginoon kasi ako ilalayo sa gawain. Pero, nung akin pong parang hindi na talaga ako uupo doon sa position na yon, ang isip ko tama na, baka hindi nga po kalooban. Pero ako po'y nahihiwagaan sa Panginoon kasi ang tagal, halos isang buwan po, na parang hindi po binibitawan ng Panginoon yung position. At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon na yun ay aking naranasan, ako'y ligtas. Ano po? Dahil pwedeng kung ako po hindi ligtas, kung ano nang gagawin ko naman pong makukulong, hindi ko naman din alam. Pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na may gabay po ang Panginoon. At pinatunayan niya sa akin na akin po talaga nabulay sa experience na yon ay bagamat ang Panginoon ay tahimik, kasi nung mga panahon pong yun, ako hindi ko maramdaman ng Panginoon. Hindi ko siya sa kanyang salita, hindi ko alam kung, Panginoon, iti-take ko pa baga po ito, o ito'y sagot mo na wag na. Hindi ko po talaga alam ang nangyayari, kasi dinadirect niya po kami sa iba't ibang mga tao na hindi ko alam kung ano po talagang sagot ng Panginoon. Pero akin pong pinaramdam po sa akin ng Panginoon na bagamat siya'y tahimik, ay siya'y in control pa rin. Siya pa rin ang may control ng lahat. Parang nung siya ay nasa bangka, siya'y natutulog. Bagaman siya'y natutulog, siya pa rin ang may control ng storm na nangyayari. At yun po ang nagpakalma sa akin. At ngayon, sa biyaya po ng Panginoon, ay may tugon na po ang Panginoon. At ang naging decision, hindi po ako makukulong, pero parang binigay pa rin po yung position para sa akin. At ako po isama niya sa panalangin kasi ako po talagang nagkaka-burden sa kabataan ng Santo Niño kasi noong nakaraan pinag-uusapan nila ay mga Diyos-Diyosan. Kumbaga, talagang aking iniisip, baka kaya talaga ibinigay ng Panginoon ay para talaga sila mabahaginan po ng salita ng Panginoon. At ako'y nagpapasalamat din po sa Panginoon, nakakapagpatuloy na sa gawain. At patuloy niyo po kaming isama sa panalangin na nawa sa dadating na 2024 ay patuloy na paglago at patuloy na makita pa ang sarili na masaya at nagagalak po sa ating Panginoon. Yan lamang po. Salamat po sa Panginoon.